mo, napakalaking tulong mo rin sa akin. Dahil ngayong alam kong ikaw na ang hahawak ng kaso ng mga Guison, pwede na akong lumadlad. Magkakonsyaba tayo laban sa mga Guison. You know, I like this partnership. I think we're going to be good friends. Tingnan ninyo ang ginawa niyo sa halaman ko! Sinira niyo ang halaman ko! Pasensya na po kayo. Madilim po kasi kaya hindi namin nakita. Hindi kayo aalis sa bahay na to na hindi ko makikitang malulusog, magaganda at namumulaklak ang aking mga rosas. Naintindihan nyo at pagbabayaran ninyo at pagtatrabahuhan nyo ang bawat butil ng bigas na kakainin nyo. Yung kaibigan nga po pala namin, si PO1 Roman, tapos si Attorney Millie Roman. PO1 Roman Guevara po. Millie Prado. Roman, sigurado ka ba? Si Millie yung nakita mo sa ospital? Oo, sigurado ko. Pasensya na kung pinaghihinalaan ko siya. Nagulat lang ako kasi siya yung nakita ko sa ospital kung nasan si Lulu. Ayoko naman pagbintangan siya. Pero masama talaga hinala ko. Naman, alam mo, naiintindihan kita eh. Ganun din noon tingin ko sa kanya, pero nung nailigtas na si Lisa, nagbago lahat ng tingin ko sa kanya. Tsaka kung masama yung balak niya sa amin, bakit niya kami tutulungan sa kaso ni Izel? Paumanhin po kung nakakadagdag ako sa mga iniintindi nyo. Pero ayoko lang maulit yung nangyari sa atin kay Lulu. Ayoko mabiktima tayo ulit. Naiintindihan namin, Roman. Hayaan mo magdodoble ingat talaga kami. Roman, I hope you understand. Kailangan namin si Attorney Millie sa kasong to. Malaking matitulong niya sa amin. I cannot afford to hire another lawyer and start from scratch. Lalong tatagal ang kaso. Sige po, naiintindihan ko. Mama, huwag niyo na problemahin yun. Tsaka kung ano naisipin niyo, baka mapano pa kayo eh. Mabuti pa niyo mapahinga na lang kayo sa loob. Sasamahan ko na po kayo. Excuse me. Naman, gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa pagmamalasakit mo sa pamilya namin. Wala nga naman, Victor. Victor, iba talaga hinala ko. Ganito, alamin ko kung sino yung babaeng yan. Tapos babalitaan kita. Okay? Sige naman. Meron akong pamamanmanan sa'yo. Sino? Si SPO1 Roman Guevara. Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Ano sa tingin mo? Alanganin namang ayain mo mag-dinner. Pwede rin. Saka ako siya didispatchahin. Aba, edi gawin mo na. Ayoko maging sagabal siya sa mga plano ko dahil alam ko, naghihinala siya at may plano siya laban sa akin. Yakang-yaka. Siguraduhin mo, ha? Dahil kung hindi, pag pumalpak ka, kakailanganin ko pa tumawag kay Izel. Bok, siya rin ba yung Mildred Mendoza Prado? Yung dating Pau lawyer? Sana nga. May relasyon kaya siya kay Lulu? Bok, mahirap mag-speculate. Pwedeng nagkataon lang na nandun siya sa ospital nung panahon na yun. Nakasulat ba dyan kung anong probinsya siya galing? Teka lang. Bok, wala eh. Pero nakalagay dito yung dating address niya. Matagal silang tumira dito. Kasama yung asawa niya. Sa Binangonan, Rizal. Saan sa Binangonan? Talim Island, bro. Sir, dito na po tayo, Talim Island. Tanong na lang po kay Bandaron. Salamat. Sir. Kaya na. Ngayon ko malalaman ang tunay na pagkatao mo, Atty. Prado.
Sir, pwede ho ba magtanong? Kakilala niyo ho ba to? Si Atty. Prado po yan. Pero matagal na po sila mag-asawa na wala dito. Alam niyo ho ba kung saan siya nakatira? Ikaw na. Ay, yes! Kuha mo na. Nay, sino po tinatawagan nyo? Si Chang Flora niya tinatawagan ko. Para sana kamustahin ko yung mga bata. Yan, makakausap natin sila. Kaso ang problema ko, hindi sumasagot si Flora. Parang nagpalit ng number o kaya ng cellphone. Di ko alam. Kamusta na po kaya sila? Sana naman po may sipang po natawagan kayo, Nay. Kung gagawin nila yun, di ba nga galit sila sa inyo? Alam nyo, nasulsulan lang yun ni Flora. Hindi naman talaga sila galit sa inyo. Kung alam ko lang talaga kung saan sila nakatira, matagal ko na silang dinalaw. Aling Dolores, ang alam ko po, sabi ni Aling Flora, sa pagsanyan niya raw po dadalhin si Kuya Tomtom at Ate Jocelyn. Sigurado ka ba din? Opo. Sa pagsanhan. Probinsya yun ni Flora, ha? Alam ko yung lugar na yun. Saka ilang beses na namin ni Kuya Cardo pinuntahan yun. Di po kayo nandun yung mga pinsan ko? Puntahan po kaya natin sila. Asan ka nga ba? Tinatrabaho ko ang inuutos mo. Mapagalingan mo ha. Baka pumalpak ka na naman. Magandang hapon po. Sir, kayo po ba si Mang Sendong? Ako nga po. Sino po sila? Ako si PO1 Roman Guevara. May nagsabi ho sa akin na kayo ho yung katiwala ng mga Prado. Ako nga po, pero naibenta na yung bahay nilang mag-asawa. Mang Sendong, matanong ko lang ho. Alam niyo ho ba kung kaano-ano ni Atty. Mildred si Lulu Villaroman? Opo. Kapatid niya po si Lulu. Panganay si Atty. Mildred at bunsong kapatid si Lulu. Sigurado ho kayo? Opo. Salamat po. Sigurado ka ba dun sa lugar mo sa pagsanan na pupuntahan mo? Oo, alam ko yung lugar na yun, pero medyo nakalimutan ko. Pero magtatanong na lang ako doon. Dolores, mag-iingat ka, ha? Alam mo naman, maraming masasamang tao sa kalye. Huwag kang magpapagabi sa daan. Hindi mo masyadong alam yung lugar na yon. Balikan lang naman po, kaya wag po kayong mag-alala. Nay, talaga po pong hindi ako pwedeng sumama. Kung sasama po si Elisa, sasama rin po ako. Ding, Elisa, wag na muna kayo sumama kasi hindi ko pa naman alam kung saan sila nakatira. Hayaan nyo kapag alam ko na yung address nila, pupuntahan natin sila. Gusto ko po kasi makita yung mga pinsan ko eh. Lisa, anak. Kung sasama kayong dalawa, mahirapan ang nanay mo. Alam kong gusto mo naman nakita ang mga pinsan mo. Pero hindi ito yung tamang oras. Nay, pag nakita niyo po mga pinsan ko, iyak ulit po ako sa mga pinsan ko ah. At sabihin niyo po sa kanila na mahal ko po sila kahit galit sila sa atin. Aling Dolores, pakibigay po ito sa kanila. Ginawa po namin yan ni Elisa para sa kanila. Ipagpanalangin nyo na sana mahanap ko na sila at pangako ko dadalawin natin sila. Hello, Victor. Naririnig mo ba ako? Hello? Roman. Oh, Victor, makinig ka sa akin. May kailangan kang importanteng malaman. Roman, ano yung putok na yun? Roman! Roman! Roman!
Hello? Victor! Hello? Roman! Victor! Bakit ka sumisigaw? Mama, si Roman kausap ko eh. May sasabihin daw sa akin importante pero may narinig akong putok eh. Ano nangyari? Hindi ko alam eh. Bigla na lang nawala eh. Ano kaya yung sasabihin niya? Sana walang masama nangyari sa kanya. Ano bang lugar to? At anong ginagawa natin dito? Pwede ba huwag ka na magtanong? Meron lang akong gustong alamin. Ano? Nakontak mo na ba si Roman? Mama, kaya nag-reach yung phone eh. Kailangan ko pumunta sa opisina nila. Kailangan ko ibalita sa mga kasamahan niya. Baka ko na paano si Roman eh. Baka kailangan niya ng tulong. Mama, maunan muna ako. Sige, mag-iingat ka, ha? Salamat, Mama. Oh my God! Is that... Pero sa labasan lang. Sumakay ng tricycle sa Sir Victor? I mean, Victor lang pala? Look at him now. Sa isang bungalow lang siya nakatira. Kinaya nilang tumira dyan. Well, it's not like they have a choice. So, ang Guison palang pinunta natin dito. Paano mo naman nalaman na dyan sila nakatira? Ate Millie. Remember, siya ng legal counsel ng mga Guison ngayon. At ano naman ang gusto mong ma-achieve sa pagpunta mo dito? Gusto mo lang ba makita ang paghihirap nila? Kung minahalang talaga ako ni Victor, hindi siya magiging ganyan. Hindi siya magmumukhang basahan. Bakit mo sinasabi yun? You mean, naghihiganti ka lang? Kasi mas mahal ni Victor si Dolores. And yet, ikaw ang pinakasalan niya. Shut up! Hinawakan niyang panakip butas at ginamit ka ni Ma'am Claudia para mailiyo si Victor kay Dolores. Enough! Please, Odette. Enough. Oh, eto na. Pinagdala ko kayong pagkain. Baka isipin niyo pa, masama pa ako. Salamat po. Eh, kayo po kumain, ha? Tapos na. Sige, kain na muna kayo. Masarap siguro to. Tutong? Reklamo ka? Buti nga dinala pa kita pagkain eh. Hindi po. Okay lang po ito sa amin. Huwag na kayo magreklamo. Alam nga namang mauna pa kayo kaysa sa mga alaga ko. Talaga po? Tira po ito ng alaga niyo? Huwag na mareklamo. Buti nga, natiran ka pa. Siyempre, una alaga ko. Sige na, kain na at marami tayong gagawin. Kaya mo na. Laman tiyan din yan. Kapon pa tayo hindi kumakain eh. Kaya huwag na tayong mapili. Kumakain naman ako ng tutong, ate. Pero yung hindi galang sa alaga niya. Naawa tuloy ako sa sarili ko.
Eh di dating gawi. Isipin natin na lechon tsaka fried chicken yung kinakain natin, di ba? Oo nga, di ba? Siyempre, pipikit muna tayo. Sarap ng fried chicken. Sarap ng lechon, tay. Elisa, kung hindi ka pa kumakain, ano ba ng ulam? Nakaalala ko kasi si Nati Jocelyn at Kuya Tom eh. Fried chicken na paborito nilang ulam. Kung hindi sila umalasan, sabay-sabay tayong kumakain ngayon. Nakakalungkot nga eh. Pero siguro, kailangan mo natin tanggapin na wala na sila. Pagdasalan lang natin na sana makita siya ng nanay mo. Sana katulad din natin sila. Nag-aalaga at kumakain sa oras. Hello, Elmo? Okay na, naayos ko na. Na-dispatcha mo na si Roman? Yakang-yaka. Mabuti naman, Elmo. Mapagkakatiwalaan ka naman pala. Alika na, umuwi ka na. Si Elisa naman ang alsikasuhin mo. Naubusan na tayo ng panahon. Terry, may tao! Saan? Duguan siya. Nga no. Naku. Tara. Umamatay na siya. Lapitan natin, dali. Naku. Miss? Excuse me po. Ano po yan? May kilala po ba kayong Flora Pabro? Flora Fabro? Para naman pong walang ganyan nakatira dito sa amin. Pero kung gusto niyo po, pwede po kayong pumunta sa bayan ng Pagsanhan. Kasi alam ko po, doon maraming pabrong nakatira doon. Sige. Maraming salamat po. Sige po, salamat po. Bakit ba di po ako nagawang mahalin, Victor? Mabuti naman akong asawa. Bakit sa halip ng pagmamahal ko sa'yo? Si Dolores pa rin ang mahal mo. Bakit? Bakit? I'm sorry. Lalabas na lang ulit ako. It's okay. Sit down. Buti na rin nandito ka para alam mo yung totoo. Izel, ano bang tumatakbo sa isip mo? Naawa ka ba kay Victor kanina nung nakita mo siya? I thought, ginawa mo lang lahat ng yun just because of money.
Totoo. Kailangan ko ng pera ng mga panahon. Pero pwede naman ako manghiram kay Victor. Hindi ko naman sila kailangang akawan o lukuhin mag-ina. Pero napangunahan ako ng galit. Dahil nakaka-insultong malaman si Dolores talaga ang mahal niya. At itong si Claudia, minanipula niya para magkagustuhan kami ni Victor. Hindi dahil gusto ko ni Victor, pero para mailayo siya kay Dolores. Ramdam ko pinaglaruan lang nila ako. At ikaw talaga. Ikaw talagang naging biktima dito, Ezel. Mahal mo talaga si Victor. Ayaw mo lang aminin sa akin dati. Kasi hindi mo matanggap na hindi ako ang mahal niya, kundi si Dolores. Lalo na nung dumating si Elisa sa buhay niya. Feeling ko yun talaga yung nagbigay ng daan para magkalapit sila ulit ng doon. Doon na ako tuluyang naging etchapuela. So, anong plano mo ngayon? Nakaganti ka naman, ah. Nasa yun na ang yaman nila. Ate? Ho? Dito po ba nakatira si Flora Pabro? Flora! Ay, dyan po yung bahay niya. Tingnan ko, baka nandito sa kusina. Flora! Flora! May tao hinahanap ka, Flora! Oh, sino ba yan? Gusto mo dun tayo sa playground? Eh, pa sabi nila huwag tayo lalayo. Saglit lang naman tayo dun eh. At saka mas maganda maglaro dun kasi maraming bata. Bakit mo kinakain yung pagkain ng ibon ko? Para mananarin nyo! So, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Odette, lagi naman ako nananalo. Kay Victor lang ako natalo. Don't worry, this time, I will make sure I will. Elisa, sige na, lumabas ka na! Elisa! Elisa!